Hello guys, so kumusta kayo? So ngayon meron na naman tayong comparison battle. At ito guys yung battle of all battle talaga to, no? Kasi ito na yung mga latest na mga release na merong Z2 Extreme. And syempre guys, ito rin yung pareho naglalabanan yung mga unang variant nito, which is yung ROG Ally X. And syempre Lenovo Legion Go 1. So ngayon na yung mga part 2 ng mga device nila. So meron tayo ditong ROG Xbox Ally X and meron naman tayo dito guys na Lenovo Legion Go 2. So ngayon ay pagkukumparahin natin sila at sasabihin ko sa inyo guys, no, kung ano ba yung mas dapat nyong bilhin para sa akin dito sa dalawang to. Let's go! Let's go! Start! So unahin na natin guys yung pagkakapareho nila. Siyempre pareho sila ng processor kasi pareho silang powered ng Z2 Extreme. So siyempre guys, pagdating sa processor, di na natin kailangan pag-usapan yan dahil nga pareho, siyempre it's a tie na lang sila. So pangalawa naman guys, dito naman tayo sa RAM. So ito guys, meron siyang 24GB na RAM. Ito naman guys, meron siyang 32GB na RAM. So syempre mas mataas, ibig sabihin nun, mas maganda siya guys sa multitasking. So 1 point para dito sa Lenovo Legion Go 2. So ang next naman natin guys ay yung kanilang storage, no? So pareho sila guys na 1TB na variant. Pero guys, pag umorder ka sa website ng Lenovo, pwede mong ipa-customize to itong Lenovo Legion Go mo. So pwede ang 512GB, pwede ang 1TB, and pwede rin siya guys 2TB. So sabihin na lang natin guys pagdating sa storage kasi nga pwede mo siyang i-customize. So 1 point para sa Lenovo Legion Go 2 ulit. So doon naman tayo guys sa kanilang display. Syempre ito is meron siyang 7 inches na 1920 by 1080p IPS LCD 120Hz na VRR display. Then ito naman guys, itong Lenovo Legion Go 2 ay 8.8 inches 1920 by 1200p. So yung Lenovo Legion Go 1 guys, mas mataas yung display resolution niya dito. Alam ko 1600p yun Kasi hindi mo naman magagamit yun ng ganong kataas. Kaya siguro na-realize ng Lenovo na hindi bagay yung 1600p sa ganito kalit na screen. So binabaan nila. Tapos 144Hz siya guys. So mas mataas siya dito. 144, 120. Pareho silang may VRR. Ilalampaso talaga to. Dahil nga dito guys, sa kanyang sobrang ganda, sobrang beautiful na 8.8 inches na OLED display. So kung matagal ka na nanonood o bago ka palang nanonood ng vlog ko guys, sasabihin ko sa'yo na kapag ka sinabing OLED display ang isang gadget, yan ang pinakamagandang display na makukuha mo guys sa isang gadget. So sasabihin ng iba, sir, okay naman yung LCD. Okay yan kasi yan lang yung nakikita mo. Pero pag kinumpara mo yan dito, makikita mo guys yung pagkakaiba talaga nila, side by side dyan. Ibang-iba talaga guys yung OLED display. Wala na. Finish na. 1 point para sa Lenovo Legion Go 2. Ang ROG Xbox Ally X ay nagpauso ng 80Wh na battery life. Sigurado ko mas matagal itong malobat kasi nga 80Wh to, mas malaki, at the same time guys, mas maliit naman yung display niya. So syempre, pagdating sa battery life, wala pa ring tatalo sa king of battery ng mga handheld. 1 point para sa ROG Xbox Ally X. So next naman natin guys ay yung kanilang ergonomics. So ito guys yung reigning undefeated champion ng ergonomics, no? Kasi nga sabi nila pangit raw to, pero maganda ergonomics niya. So okay na sa akin na sabihin na pangit, basta komportable ako. Para ka pa rin umahawak ng controller talaga. So dito naman tayo. Okay naman siya sa unang hawak mo. Pero sigurado guys, no, mabigat kasi to, kaya mangangawit ka rin dito, no? So parang Lenovo Legion Go 1 rin to Pero yun kasing Lenovo Legion Go 1 ay makanto yung mga sulok niya. Pero ito curve siya. Lalo dito kasi bumabaon yun dito sa palad mo. So ito hindi na siya ganun bumabaon. So komportable naman siyang hawakan, pero sigurado ako sa mga unang minuto lang to. So after 10 to 15 minutes, mangangawit ka na dito. Kasi masyado siyang mabigat. Almost 1 kilo na to Ang pinag-uusapan natin guys sa ergonomics ay yung hawak mo siya ng nakaangat. Kasi kung ginanito mo yan, syempre, ergonomic yan. No? Kasi nakalapag nga siya Pero ang usapan niya natin, nakaangat siyang ganyan. Pero maganda nga dito guys, sa Lenovo Legion Go 2 ay naalis mo guys yung controller niya. So pwede mo siyang gamitin na parang Nintendo Switch 2. No? So ito, mas magaan na to ngayon. So, sabihin na lang natin na pagdating sa ergonomic, ay depende. Kung hahawakan mo siya ng nakaangat, syempre winner to. Itong ROG Ally X, wala pa rin tatalo dito. Kahit yung Steam Deck, dito kayang talunin. Pero pag naka-tabletop naman siya guys, syempre winner to. Kasi pwede mo tong i-detach. So may nabibili yan guys sa parang lalagyan itong controller para buo na siya ulit. Masarap tong i-tabletop kasi nga malaki yung screen niya. So sabihin na lang natin guys na pagdating sa ergonomics nitong dalawang to, depende sa gamit mo. So it's a tie na lang. So next naman natin guys sa pag-uusapan na yung kanilang sound quality.
So ito guys is front firing speaker. So paharap yung kanyang speaker, no? So pag naglalaro ka, syempre nakatutok sa ito. Ito naman guys ay doon siya guys sa taas yung kanyang speaker kasi nga wala nang mapaglagay ng speaker dito sa harapan kasi ito talaga is buong screen na talaga yung itsura nito. At sigurado naman ako guys, no, maraming sasang-ayon sa akin na mas maganda yung front firing speaker kaysa dito sa top firing speaker, no? So pagdating guys sa speaker, 1 point ulit para dito sa ROG Ally X. So ang final na comparison natin dito guys ay syempre doon tayo sa presyo. Kahit gustong-gusto mo yung isang bagay pero kulang naman yung pambili natin, wala rin tayong magagawa, okay? So ang SRP guys nitong ROG Xbox na Ally X ngayon ay 57,000. O kung gusto nyo talagang saktong-sakto, iba kasi masyadong conscious sa pera 56,995. Di ba? Ang haba sabihin. So, 57,000 na lang yan. Ito naman guys, Lenovo Legion Go 2. Ang presyo talaga nito guys ay sobrang mahal. And at the same time guys ay wala ka pang mabibili na to sa Pilipinas. So, actually may mabibilan ka nito. Kaso nga lang overpriced talaga sa ngayon yon. Which is naintindihan ko naman kasi sila lang yung may unit ng ganito. Ang presyo nito sa scalper ay 91,000 pesos. So, ganun siya kamahal. Almost 100,000 na siya. Parang ganito rin siya. Meron rin siyang dalawang variant. Yung isang variant niya is yung Z2 lang. Tapos yung isa naman is Z2 Extreme. So yung Z2 variant niya guys, kapag ka SRP SRP pinag-uusapan natin dito is 64,000 pesos. Kapag ka yung Z2 Extreme naman, ang presyo niya guys is 73,000 pesos. No, so may plus minus pa yan ng konting-konti lang naman. Tapos kapag ka, syempre mas mataas yung storage na ilalagay mo, syempre mas mahal palalo yun. Pero ganito yan guys, ulitin ko lang ulit sa inyo, but sobrang mahal ng presyo na to Di ba, ang dami natin nare-request sa isang handheld. So, pag may nakita tayong review, halimbawa nakita niyo yung review ko, so, maraming comment doon kasi nababasa ko yung mga comment nyo Itong ROG Ally X, sasabihin natin na sana ginawa na lang OLED dyan. Ang liit naman ng screen niya, 7 inches, di na ako sanay. Gusto ko yung mas malaking screen. Sana mga 8 inches. Bitin naman yan, 24 gig na nga yung nakaraan, tapos 24 gig pa rin yung RAM ngayon. Sana ginawa nilang 32 gig. So, ginawa guys ng Lenovo, pinakinggan kayo. Pinakinggan tayong lahat. So, ano ginawa dito guys? Ginawa niyang OLED yung screen. O, di ba? Sobrang ganda. Sumunod guys, na request nyo, sana mas malaki yung screen. So ginawa nila guys, hindi lang 8 inches. Ginawa pa nilang 8.8 inches. Guys, yung 0.8 inches na yun, baka kala nyo ang liit nun, pero ang laki ng difference yan. And sumunod guys, from 24 gig ng ROG Ally X, ginawa nila tong 32 gig. So ibig sabihin, lahat ng gusto natin sa isang gaming handheld, nilagay na dito. Pero syempre guys, hindi tayo masusunod sa presyo nun. Kasi kung ako masusunod sa presyo nito, dapat 10,000 lang to para mabili ko. So nung nilagay nila guys lahat dito, syempre magiging premium to. Pag sinabing premium guys, mahal na talaga yun. So ang nangyari nun guys, lahat ng gusto nga natin nilagay nila dito. And nung sinuma total nila yan, syempre kailangan nilang kumita. So para kumita sila guys, yun yung naging presyo nila. Kahit nga guys sa cellphone na ang dami nating nire-request, sana OLED na lang, sana ganito na lang, sana 50 times yung camera, sana 100 megapixel, sana 200 megapixel. Tapos nung pinagbigyan naman tayo guys ng company, tapos nilabas nila yung presyo nila, magre-reklamo tayo. So sa akin guys, mahal siya pero sakto guys yung presyo niya para dun sa specs niya. So sa akin guys, sa value for money, nasasabihin natin, feeling ko nga mas mahal pa to kaysa dito Kasi ito guys, ang nabago lang naman talaga dito, dun sa una niyang variant which is ROG Ally X, naging Z2 Extreme lang to and nilagyan lang nila dito guys ng ergonomics. Pero guys, yung presyo naman nila, pareho lang sila guys kapag bumili ka ngayon ng brand new, kung may makukuha ka pa ngayon ng brand new na ROG Ally X, no? So pareho rin sila ng presyo nito. Ito naman guys, mula sa presyo na 45,000 yung brand new ng Lenovo Legion Go 1, ngayon ang presyo niya na nga ay 75,000. Pero grabe naman guys yung ginawang update dito. Yung paglalagay lang nila guys ng OLED dito, sobrang tindi na nun. Ginawa pa nilang 32 gig yung RAM, Z2 Extreme. So yun guys, yung mga upgrade talaga na maganda dito, hindi nga kamukha dito na ang in-upgrade lang nila dito is processor lang talaga. And nilagyan lang nila ng dalawang sungay sa magkabilang gilid. So pag sinabi natin guys na value for money, hindi naman to guys pamahalan o pamurahan, no? So ang sinasabi ko dito guys, yung may offer nito dun sa presyo niya. Sigurado hindi to popular na opinion, pero para sa akin, value for money, eto guys, winner to kesa dito. Kasi guys, ang daming in-upgrade dito kesa dito. Okay, so sasabihin ng iba, sir, processor lang naman yan, sir. Memory lang naman yan, sir. Screen lang naman yan Guys, computer technician ako, kaya ang mga ina-upgrade lang talaga sa computer, yun lang naman talaga. Usually guys, processor, RAM, yung motherboard. Sa value for money, alam ko maraming hindi sasangayon sa akin dito, pero 1 point para sa akin dito sa Lenovo Legion Go kesa dito. Pero again guys, yung pinag-uusapan natin dun yung SRP. So kapag ka binili mo to ng hindi SRP,
ay dun katalo. Kasi sabi ko nga sa inyo, umaabot to ngayon ng hanggang 91,000 pesos. So ngayon guys, dito na tayo sa ating conclusion. So ano ba guys yung dapat mong bilhin sa dalawang to? Bilhin mo ang ROG Xbox Ally X. Syempre kung gusto mo guys yung pinakamagandang ergonomics sa lahat ng gaming handheld kasi wala talagang tatalo dito hanggang ngayon. Kahit na guys Steam Deck, hindi to kayang talunin. Sumunod guys, piliin mo to kung gusto mo guys yung pinakamatagal na battery life na malalaro mo, no? Kasi nga again, gaming handheld to. So pag sinabing gaming handheld, dapat nadadala mo to kung san-san. Kasi kung hindi mo naman kayang daling kung san-san, dapat bumili ka na lang ng desktop para nakaplug ka lang lagi. Mas mura pa yun guys and mas malakas pa yun guys kaysa dito. Kaso nga, gaming handheld to. So syempre, dapat matagal siya malobat. Sumunod guys, syempre yung sa timbang niya o sa bigat niya, mas magaan to. So kung gusto mo guys na mas madali siyang bitbitin kung san-san, syempre mas maganda to kaysa dito kasi ito mabigat talaga to, almost 1 kilo na yan. Ito guys, mas magaan to. Katulad nga rin ng sinabi ko kanina na kung pag-uusapan natin ay gaming na nakaangat yung handheld, hindi siya nakalapag na ganyan, syempre panalo to kaysa dito. Kasi nga ito is 57,000 kaysa dito na 76,000. And ito lang naman guys yung available sa Pilipinas talaga sa ngayon. Ay ito guys yung piliin mo, no? Kasi nga mas mura to, 57,000. At the same time guys, available na to kahit sa mga SM. Or kung gusto mo guys bumili sa online at walang SM dyan sa inyo, no? So maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba to guys legit na nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para hindi ka ma-scam. Kasi marami talagang scammer ngayon. Piliin mo naman guys itong sobrang ganda, sobrang laki, sobrang bigat na Lenovo Legion Go 2. Kung naliliitan ka nga guys sa screen nito kasi 7 inches lang to. Ito guys 8.8 inches. Grabe, ang laki talaga nito. Para kang may hawak na mini tablet. Kasi guys mahilig ang Lenovo sa 8.8 inches. Yung Lenovo Legion Go 1 niya 8.8 inches. Yung mga tablet niya na maliliit, yung mga Y700 from Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, lahat yun guys is 8.8 inches. So kung yun guys ang dahilan mo na gusto mo malaking screen, syempre piliin mo tong Lenovo Legion Go 2. Pangalawa guys is syempre versatility. So ibig sabihin nun, hindi lang siya handheld, no? Kasi pwede rin siyang tabletop nga. So pag inalis mo nga to, dalawang controller na to, yan, no? So very versatile talaga siya kasi magagamit mo siya as tabletop or pwede mo rin siyang gamitin na parang tablet. Kasi ito guys, medyo mahirap to gamitin as tablet kasi nga ay maliit yung kanyang screen. Kahit na mabigat guys yung Lenovo Legion Go, nadi-detach naman guys yung controller niya. So hindi mo na guys kailangan magdala ng separate na controller. Ang maganda pa dyan guys, kahit na naka-tabletop siya, hindi siya malapit sa mukha mo o sa mata mo, ay kitang-kita mo pa rin siya kasi nga 8.8 inches yung kanyang screen. And last guys, syempre Windows to. So hindi lang naman to ginagamit for gaming. So kung gusto mo rin tong gamitin guys for productivity, syempre guys kailangan mo ng mas mataas na RAM. So ito is 32 gig na RAM. Ito naman guys is 24 gig na RAM. So kung ako guys ang tatanungin nyo at hindi naman guys issue yung pera talaga, so pipiliin ko guys itong Lenovo Legion Go 2 kaysa dito sa ROG Xbox Ally X. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, like mo na rin tong video na to. At i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!